Isang doktor ang ipinadala sa baryong walang mapa, walang signal at walang makakaalis. Akala niya imisyon lang ng pagtulong, pero bawat sugat na ginamot, mas lumalim ang lihim. Hanggang sa isang gabi, natuklasan niyang ang klinika ay hindi ospital kundi altar ng mga kaluluwang isinumpa. Sino siya bago siya dumating, at sino pa ang lalabas, kung sakaling may makalabas pa? Mainit ang hapon nang dumating si Doktora Clarice sa baryo ng Malasugat. Isang lugar na tila nalimutan na ng panahon, balot ng katahimikan at lihim. Bilang bagong volunteer doctor, dala niya ang misyon ng pagtulong. Ngunit sa kanyang paglapag pa lamang ng paa sa lupa ng baryo, may kakaiba na siyang naramdaman. Humahaplos ang malamig na simoy ng hangin sa kanyang batok, kahit tirik ang araw. Tahimik ang paligid, ngunit ramdam niya ang mga matang nakatingin sa kanya mula sa dilim ng kagubatan. Ang mga kubo ay tila uling, sunog ang kahoy, wala ni isang kulay ang makikita. Mga taong di makatingin sa mata, laging nakayuko, waring may takot na binabaon sa dibdib. Ilang araw lamang ang lumipas at unti-unti niyang napansin ang mga sugat na hindi gumagaling. Paslit na may mga kagat sa leeg, matatandang nanginginig habang tahimik na umiiyak. Laging may nawawalang alaga at minsan bata. Sa bawat pagtama ng dilim, nag-iba ang anyo ng baryo. Isang gabi, habang ginagamot niya ang isang babae, napansin niyang nangingitim ang mga mata nito. Walang puti, tanging itim lang, parang butas ng bangin. Bigla itong tumawa, mababa, parang dalawang boses sa isang katawan. Hindi mo kami matutulungan, doktora, bulong ng babae, habang ang kanyang lieg ay dahan-dahang umikot pa kanan. Napaatras si Clarice, nanginginig ang mga kamay. Nang igalaw niya ang flashlight, biglang nawala ang babae. Ngunit naiwan ang amoy, maasim, parang nabubulok na karne. Sa kisame ng klinika, may mga marka ng kuko, sariwa at may dugo. Kinabukasan, lumapit sa kanya ang matandang albularyo. Doktora, hindi ito lugar para sa iyo, mahinang wika nito. Ang baryong ito ay isinumpa dahil sa isang lumang kasalanan. Inilibing dito ang isang aswang at isa sa amin ang anak niya. Nalunod sa takot si Clarice, ngunit hindi siya umalis. Sa halip, sinimulan niyang mag-imbestiga, magtanong sa mga bata, mga nanay, mga tahimik na matatanda. Sa bawat kwento, iisa ang ulit-ulit, may babaeng doktor noon na nagtangkang tumulong. Ngunit siya raw ay tinaga, sinunog, at isinumpa ng mga pinagtangkahan niyang iligtas. Habang lumalalim ang gabi, nagsimulang dumugo ang mga halaman sa paligid ng klinika. Ang ilaw ay pailaw papatay, at ang tubig mula sa poso ay naging kulay dugo. Nang tumingin siya sa salamin, ibang mukha ang bumungad sa kanya, may dugo ang mata at ngiting wala sa kanyang kontrol. Hindi niya alam kung guni-guni lamang ito. Ngunit nang marinig niyang bumukas ang pintuan, wala siyang nakitang tao. Tanging tunog ng yapak at hininga sa kanyang batok. Napalingon siya at nakita ang sarili niyang katawan na nakahandusay sa sahig. Ang nakatayo sa harap niya ay siya rin. Ngunit may matulis na ngipin, mga kuko na tila bakal at mata na walang buhay. Nandito ka na, Clarice, wika nito. Hindi ka na makakaalis. Tinakbo ni Clarice ang pintuan, ngunit tila naging isang pader ng bato. Wala na ang labasan. Nang lumingon siya, ang nilalang ay dahan-dahang lumulutang palapit. Bawat hakbang nito'y nag-iiwan ng marka sa sahig, itim, parang abo na may dugo. Sumisigaw siya, ngunit walang lumalabas na tinig mula sa kanyang bibig. Parang sinakal ng hangin ang kanyang lalamunan. Sa kisame, nagsimula ng gumapang ang mga anino, mga anyong gumagapang, may pakpak, may sungay. Sabay-sabay silang bumaba, umiikot sa kanya, nagbubulungan sa wikang hindi niya maunawaan. Ikaw ang hustisyang ipinangako nila, sabi ng matandang boses sa kanyang likod. Nang lingunin niya, ang albularyo, ngunit may mata ng uwak at ngiti ng patay. Ngunit sa lugar na ito, ang hustisya ay hindi makatarungan. Ang kabutihan ay nagiging sumpa at ang totoo ay sinusunog. Bumigat ang kanyang mga paa. Hindi na niya maigalaw ang kanyang katawan. Isang batang babae ang lumapit, walang mukha, ngunit may dugong tumutulo sa mga palad. Ina ko noon ang doktor na sinunog nila, bulong ng bata. Ngayon, ikaw naman ang magdudusa sa kasalanan ng iba. Muling bumukas ang sahig, parang isang bunganga ng impyerno. Lumabas ang mga kamay, manipis, mahaba ang kuko, tuyong-tuyo na parang balat ng bangkay. Hinila nila si Clarice, dahan-dahan, habang siya ay walang magawa kundi manlumo.
Naririnig niya ang kanyang sariling sigaw, ngunit wala siyang bibig. Sa huling sandali, nakita niya ang klinika sa labas, tila normal, maaliwalas. Ang mga tao ay naglalakad na parang walang nangyari. May bagong doktor na papalapit, bit-bit ang kanyang mga gamit. Nakatingin ito sa klinika na tila may pag-asa sa mata. Sa salamin ng bintana, nakita ng bagong doktor ang refleksyon ni Clarice. Nakatayo ito sa loob, nakangiti. Ngunit ang mga mata nito, itim na itim. At sa kanyang kamay, hawak niya ang stethoscope na wala ng pulso. Napaatras ang bagong doktor, pansamantalang natigilan. Ngunit saglit lang iyon, pinawi niya ang takot at nagpatuloy sa paglakad. Hindi niya alam na bawat hakbang ay papalapit sa kapalarang hindi niya maiintindihan. Sa loob, si Clarice ay nakatayo pa rin sa likod ng salamin. Walang emosyon ang kanyang mukha, tila multong nagbabantay. Ang dating dalisay niyang puting coat ay ngayon ay may bahid ng dugo. Ang kanyang mga mata, walang liwanag, tanging galit at hinanakit. Sa oras na pumasok ang bagong doktor, sumara ang pintuan ng kusa. Muling bumalik ang malamig na hangin, mas matalim, mas masangsang. Sa sahig, tumulo ang itim na likido mula sa kisam, unti-unting bumabalot sa kanyang mga paa. Nagulat siya at lumingon sa paligid, walang tao, walang pasyente, walang tunog. Tanging pintig ng kanyang puso ang kanyang naririnig. Hanggang sa marinig niya ang tinig ni Clarice mula sa likod niya. Tinanggap mo ang tawag, hindi ba? Ngayon, ikaw na ang tagapagmana ng sumpa. Pagtalikod niya, isang iglap lang, wala na si Clarice. Ngunit naroon na ang markang iyon sa dingding, isang pulang krus, gawa sa dugo. At sa mesa, isang lumang larawan, si Clarice, at ang dating doktor bago siya. Lahat sila may iisang tingin. Isang tinging puno ng babala. Puno ng paghihiganti. Puno ng kwentong hindi natatapos. Dahil sa malasugat, hindi basta-basta umalis ang mga patay. At ang sinumang pumasok ay bahagi na ng sumpa. Napapikit ang bagong doktor, sinusubukang iwaksi ang kilabot sa kanyang dibdib. Ngunit nang muli siyang dumilat, nagbago na ang klinika. Ang mga pader ay unti-unting nangitim, natuklap ang pintura, at ang amoy ng pagkabulok ay bumalot sa paligid. Ang mga ilaw ay pumutok isa-isa, naiwan siyang naliligo sa dilim. Lumapit siya sa mesa, nanginginig ang kamay habang hawak ang lumang larawan. Tinitigan niya ito at doon niya nakita ang sarili niya, nakatayo sa likod nila. Sa larawang hindi pa dapat nag-exist. Sa sandaling iyon, napagtanto niya. Matagal na pala siyang inaabangan. May narinig siyang mahihinang yabag mula sa pasilyo. Parang hubad na paa na lumalakad sa putik. Lumapit siya, pilit pinakikiramdaman ang paligid. Ngunit sa bawat paglapit niya sa pinagmulan, parang lalong lumalayo. Hanggang sa bumukas ang pintuan ng emergency room. Malamig ang ihip ng hangin na tila humihila sa kanyang loob. Nang sumilip siya, nakita niya ang mga pasyente, lahat nakaupo, lahat tahimik. Ngunit isa-isang lumingon at lahat sila walang mukha. Naglakad siya paatras, pilit nilalabanan ang takot. Ngunit may mga kamay na dumakma sa kanyang balikat. Tumalikod siya at naroon si Clarice, ngunit ngayon ay mistulang bangkay na. Ang balat ay maputla, punit-punit at ang mga mata walang hangganang kadiliman. Tinanggap mo ang tungkulin, hindi ba? Bulong ni Clarice, habang dumadaloy ang dugo sa gilid ng kanyang labi. Ngayon, dapat mong ipagpatuloy ang sinimulan ko. Pagalingin sila kahit hindi na sila buhay. Ang mga pasyente sa silid ay nagsimulang tumayo, isa-isa. Ang tunog ng kanilang mga kasukasuan ay parang tuyong kahoy na pinipilipit. Sabay-sabay silang humakbang papalapit sa kanya. Sa kanyang tainga, pabulong ang daan-daang boses. Ito ang hustisya sa malasugat. Kung hindi mo kami matutulungan, isusumpa ka rin namin. Ang kabutihan mo ay magiging bitag mo. At ang awa mo ay magiging dahilan ng iyong pagkamatay. Napaluhod ang bagong doktor, tulala, habang papalapit ang mga nilalang. Ramdam niya ang pighati, ang galit, at ang libu-libong hinanakit na bumalot sa hangin. Ang sahig ay tila umuuga, at mula sa ilalim nito ay umuusbong ang mga kamay ng mga batang putikan, parang mga alaalang binuhay muli. Hindi siya makagalaw. Ang kanyang katawan ay tila pinipigilan ng bigat ng mga kaluluwang nasawi. Si Clarice ay lumuhod sa harap niya. Hinawakan siya sa pisngi, malamig na parang yelo ang palad. Sinikap kong tulungan sila pero nilamon din ako ng sumpa. Ngayon, ikaw ang pinili ng baryo.
Ikaw ang magiging mukha ng pag-asa at ng paghihiganti. Isang matandang babae ang lumitaw mula sa dilim. May takip ang kanyang mga mata at bitbit ang isang palanggana ng itim na dugo. Lumapit siya at ipinahid ang dugo sa noo ng bagong doktor. Ngayon, isa ka na sa amin, mahinang bulong niya habang unti-unting nawawala ang kanyang anyo. Muling bumukas ang pintuan ng klinika, ngunit hindi na ito lumabas sa baryo. Sa halip, isang bagong silid ang bumungad. Isang altar, puno ng lumang kasulatan, balete roots, at mga bote ng ritual na may mga laman. Sa gitna nito, isang bangkay na nakatali, humihinga, ngunit walang ulirat. Ang mga nilalang ay lumigid sa bagong doktor. Sumisigaw ang kanyang kalooban, ngunit ang kanyang labi ay ngumiti. Ang kanyang mga mata ay unti-unting naging itim. Tumayo siya, humawak sa scalpel, at lumapit sa altar. At sa kanyang unang hiwa sa balat ng bangkay, muling nabuhay ang sumpa ng malasugat. Isang sigaw ang lumipad sa buong baryo, hindi ng sakit, kundi ng pagtanggap. Dahil sa lugar na ito, ang hustisya ay ipinapatao hindi sa korte, kundi sa karayom at dugo. At ang doktor ay hindi kailanman nakaliligtas. Ang bawat patak ng dugo mula sa altar ay tila sinisipsip ng lupa. Parang gutom na gutom sa kasalanan at kaparusahan. Ang bagong doktor ay hindi na umiiyak, hindi na rin natatakot. Ang kanyang mukha ay walang damdamin, tulad ng mga nauna sa kanya. Sa bawat galaw ng kanyang kamay, may mga sigaw na sumisingaw mula sa dingding. Mga tinig ng pasyenteng minsang humingi ng tulong. Mga tinig ng inosenteng isinakripisyo sa ngalan ng kabutihan na nabaluktot ng kadiliman. Ang mga kasangkapan ng medisina ay naging mga kasangkapan ng pag-aalay. Sa labas ng klinika, tahimik ang buong baryo. Ngunit sa loob ng bawat bahay, may kandilang nakasindi. Bawat ilaw ay sagisag ng isang niligtas o isang isinumpa. At sa bawat kisame, may aninong nakadungaw, nagmamasid, nag-aantay. Sa sumunod na araw, dumating ang isa na namang bagong doktor mula sa syudad. Bata, puno ng pag-asa, at may panata sa serbisyong medikal. Napansin niya ang katahimikan ng baryo, ngunit hindi siya natinag. Sa dulo ng kalsada, nasilayan niya ang klinika, tila bagong pintura, maaliwalas at mapayapa. Lumabas ang doktor na naroroon na. May suot na puting coat, may maamong ngiti. Ikaw na ba ang susunod? Tanong nito. Marami pa tayong gagamutin. Habang naglalakad ang bagong dating papasok sa klinika. Napansin niyang may markang pulang krus sa sahig, halos natatakpan ng alikabok. At sa hangin, may bumulong, hindi salita, kundi pakiramdam. Isang malamig na pahiwatig. Na sa malasugat, ang klinika ay hindi lugar ng lunas. Ito ay altar ng kasaysayang paulit-ulit na pinipilit kalimutan. At bawat doktor na dumarating ay hindi na muling makakauwi. Sa pagpasok ng bagong doktor, agad siyang sinalubong ng mabangong samyo ng insenso. Isang amoy na pilit tinatago ang lansa ng dugo at usok ng sinunog na balat. Sa loob, ang klinika ay tila bago, malinis, organisado, tahimik. Ngunit sa mga sulok ng mata may gumagalaw. Mga aninong mabilis magtago sa bawat kislap ng ilaw. Pinakiramdaman niya ang paligid. May malamig na dampi sa kanyang batok. Parang hininga ng isang nilalang na matagal nang nag-aabang. Hindi niya alam kung bakit. Pero parang pamilyar ang lugar. Parang napanaginipan na niya ito noon. Sa may pader, nakita niya ang isang lumang orasan na hindi na gumagalaw. Nakatigil ang mga kamay nito sa eksaktong 6:00 ng gabi. Sa tabi nito, may lumang portrait ng isang babaeng doktor, nakangiti. Ngunit ang mga mata nito'y tila sumusunod sa galaw niya. Sinimulan na niyang ayusin ang kanyang gamit. Nang biglang sumabog ang ilaw sa kisam. Tumigil ang hangin. Tumahimik ang buong paligid. Parang buong mundo ay huminto. Mula sa madilim na halway, narinig niya ang mga yabag. Mabagal. Mabigat. Tuloy-tuloy. Humakbang siya paatras. Ngunit sa bawat hakbang niya, parang may humahawak sa kanyang mga paa. Lumabas mula sa dilim ang doktor na nakita niya kanina. Ngunit ngayon hindi na ito tao. Maputla ang balat, mahaba ang mga kuko. At ang mga mata itim, walang puti. Pasensya ka na, sabi nito habang lumalapit. Wala ka na ring ibang mapupuntahan. Hindi ito trabaho, ito ay pagkabilanggo. Mula sa dingding, nagsimulang lumabas ang mga kamay. Maliit, kulubot, may mga punit na sugat.
Kumakapit sa kanya, hinuhubad ang kanyang uniforme. At pinapalitan ito ng puting coat na may mansa ng dugo. Sa huling saglit ng kanyang pagkalaban, tumapat sa kanya ang salamin sa loob ng opisina. Doon niya nakita ang sarili niyang refleksyon. Hindi na siya. Ang nakatingin sa kanya ay isa ng nilalang ng malasugat. At sa kanyang likuran, nakapila na ang susunod. Isa na namang doktor mula sa syudad. Bitbit ang pag-asa. At walang kamalay-malay na ang baryo ay muling magpapakain. Sa labas, sumikat ang araw na tila walang nangyaring masama. Ang mga bata ay naglalaro sa putikan. Ang mga matatanda ay tahimik na naglalakad patungo sa bukid. Walang nagsasalita tungkol sa klinika. Walang nagtatanong kung nasaan na ang huling doktor. Ang bagong dating ay tahimik na lumalapit. Bitbit ang kanyang bag, dala ang matibay na loob. Sa kanyang isip, ito ay simpleng misyon lamang, 1 taon ng serbisyo sa malayo. 1 taon ng sakripisyo para sa mga hindi kayang lumuwas ng syudad. Ngunit sa kanyang unang hakbang sa loob ng bakuran, naramdaman niyang bumigat ang hangin. May bumalot sa kanyang dibdib. Hindi takot, kundi parang lungkot na hindi niya maipaliwanag. Sa bintana ng klinika, may humawi sa kortina. Isang babae, nakaputing coat. Nakangiti, ngunit hindi gumagalaw ang labi. Ang kanyang mga mata ay nakatitig lang, walang kurap. Parang inaabangan ang pagdating ng isa na namang handog. Paglapit ng bagong doktor sa pinto, bumukas ito ng kusa. Walang tunog, walang tao sa loob. Ngunit naroon ang aroma ng luma at bagong dugo. Halong antiseptic at alay. Sa pasilyo, may mga larawan ng mga naunang doktor. Lahat ay may parehong ngiti. Lahat ay may parehong madilim na mata. Tila mga anino na isinusumpa ng bawat flash ng kamera. Sa mesa, isang papel ang naghihintay ng pirma. Confirmation of assignment. May bakanting linya para sa lagda ng bagong doktor. Nakasulat sa ibaba. Sa dugo at panata, ikaw ay amin na. Hawak ang panulat, tumingin siya sa paligid. At sa isang iglap, naramdaman niya ang malamig na hininga sa kanyang batok. Kasunod nito, isang boses ang pabulong. Walang umaalis sa malasugat. Lahat ay nananatili kahit hindi na nila alam. At habang lumilipas ang mga araw, wala nang balita sa doktor. Wala ring nagtanong. Dahil sa baryo ng malasugat, ang katahimikan ay bahagi ng kontrata. Sa unang linggo, naging abala ang bagong doktor. Ginagamot niya ang lagnat ng mga bata. Binibigyan ng reseta ang mga magsasakang may ubo. At tinatahi ang sugat ng isang lalaking nadula sa sagingan. Ngunit sa bawat gabi, pagkatapos isara ang klinika, naroon pa rin ang pakiramdam na may ibang presensya. May mga yapak sa sahig na hindi kanya. May mga gamit na nawawala at muling lumilitaw, madalas may mansa ng dugo. Isang gabi, habang sinusuri niya ang mga talaan ng pasyente, nakita niya ang mga pangalan ng mga naunang doktor. Lahat ay may parehong petsa ng pagdating. Ngunit wala ni isa mang tala ng pag-alis. Parang bigla na lamang silang nawala sa listahan ng buhay. Maya-maya, biglang bumukas ang ilaw sa examination room. Dahan-dahan itong nag-flicker. Parang humihinga. Paglapit niya, nakita niya ang isang batang babae na nakaupo sa kama. Walang ekspresyon ang mukha nito. Doktor, mahina nitong wika. May sugat po ako sa dibdib. Nang tanggalin niya ang damit ng bata, wala siyang sugat. Ngunit may 3 marka ng kuko. Parang hinukay mula sa loob palabas. Nagulat siya at napaatras. Ngunit paglingon niya sa hallway, wala na ang bata. Tanging tunog ng kalampag mula sa loob ng supply room ang naroon. Parang may pumipilit lumabas mula sa loob. Nilapitan niya ito, nanginginig ang kamay. Binuksan niya ang pinto. At mula sa dilim ay lumabas ang amoy ng pagkabulok at nabasang yero. Sa sahig, may nakaukit sa alikabok. Tulong! Lumuhod siya, tinapik ang sahig, sinubukang linisin ang marka. Ngunit sa bawat paghaplos ng kanyang kamay, lalo itong lumalalim. Parang isinulat gamit ang daliri ng isang patay. Mula sa kisame, may tumulo sa kanyang balikat. Pagtingala niya, nakita niyang may mata sa pagitan ng mga kahoy. Isang mata na pulang-pula, dilat. Nakamasid sa bawat galaw niya.
Napaatras siya at tumakbo palabas ng silid. Humahangos siyang bumalik sa kanyang kwarto. Isinara niya ang pinto, nilock at sumandal. Ngunit paglingon niya sa salamin sa loob ng kwarto, hindi na niya refleksyon ang naroon. Ang nakatingin sa kanya ay si Clarice. Nakangiti. At sa likod nito, ang mga doktor na nauna sa kanya. Lahat ay nakaputing coat. Lahat ay patay na. Ngunit lahat ay buhay pa rin sa malasugat. Bumigat ang dibdib ng bagong doktor. Humahabol ang kanyang paghinga. Parang may nakadagan sa kanyang baga. Gusto niyang sumigaw. Ngunit parang may humahawak sa kanyang lalamunan. Hindi niya matanggal ang tingin sa salamin. Parang nahipnotismo ng mga matang nanunuot sa kaluluwa. Si Clarice ay lumapit sa refleksyon. Ngunit wala namang katawan sa harap ng salamin. Tanging larawan lang na hindi gumagalaw ngunit humihinga. Ngayon, alam mo na, bulong ni Clarice mula sa kabilang mundo. Walang doktor na umaalis. Walang pag-asa ang nagsusurvive. Walang gamot sa isang baryong may buhay na sumpa. Muling tumulo ang dugo mula sa kisam. Sumasabay sa pagtibok ng kanyang puso. Ang pader ay unti-unting lumalambot. Parang laman ng tao, humihinga. Ang sahig ay basang-basa na. At sa bawat tulo may mga salitang lumilitaw sa dumi. Magpagaling ka o magsakripisyo. Sa labas ng klinika, ang mga tao ng baryo ay nakatayo sa dilim. Tahimik, walang imik, parang mga estatwang gawa sa abo. Ngunit lahat ay nakatingin sa iisang bintana. Ang silid ng doktor. Isang matandang babae ang yumuko. Dinampot ang isang itim na kandila. At sinindihan ito gamit ang sariling buhok. Isa na namang doktor ang piniling huwag umalis. Bulong niya habang ang apoy ay kulay asul. Sa loob, ang bagong doktor ay nakaupo sa sahig. Basang-basa, nanginginig. At ngayon ay may marka na sa kanyang dibdib. 3 kuko, pareho ng sa batang babae kanina. Hindi niya na maalala ang kanyang pangalan. Hindi niya na matandaan kung sino siya. Sa kanyang tainga, may umuugong. Mga tinig na hindi niya maintindihan. Isang wikang sinauna, sagrado at puno ng pasakit. Ang mga boses ay palakas ng palakas. Hanggang sa mabingi na siya sa tunog ng bangkay na nagsasalita. Tumayo siya. Tiningnan ang salamin. At sa unang pagkakataon, umiti siya. Ngiting walang emosyon. Ngiting tinanggap na ang papel niya sa malasugat. Lumakad siya papunta sa pintuan ng klinika. Binuksan ito at hinarap ang baryo. Tahimik silang nakatingin sa kanya. Tahimik siyang tumango. Isang bata ang lumapit, maihiwa sa braso. Doktor, masakit po, sabi nito. Lumuhod siya, kinuha ang sugat. At sa unang haplos ng kanyang kamay, ang sugat ay nagsimulang magsalita. Hindi siya natakot. Dahil ngayon, hindi na siya doktor. Isa na siyang alagad ng sumpa. Ang sugat ng bata ay hindi lamang sugat. Ito ay isang bunganga. Isang maliit na bibig na may matulis na ngipin. At sa pagitan ng mga ito, isang pulang mata ang bumuka. Nakatingin sa mismong puso ng doktor. Ang bata ay hindi umiiyak. Nakatingin lang sa kanya, walang emosyon. Parang alam na nito kung sino na siya ngayon. Parang alam ng buong baryo. Mula sa likuran ng mga kubo. Lumabas ang ilan pang mga residente. May dala silang mga alay. Kaliskis ng ahas, punit na damit. At mga boteng may nahuling hininga. Lumapit sa kanya ang matandang babae. Yung nagsindi ng itim na kandila. Doktor, Anya, oras na. Inaantay ka na ng ugat sa ilalim ng lupa. Sa sentro ng baryo. May lumitaw na hukay. Hindi hinukay ng tao, kundi kusang bumuka ang lupa. Mula rito, may mga ugat na parang bituka ang gumapang palabas. Humahaplos, humihila, nag-aanyaya. Ang doktor ay hindi na tumutol. Lumapit siya, huminto sa mismong gilid ng hukay. Ang lupa ay parang nabubuhay. Humihinga, umiiyak, tumatawag. Sa dugo mo, sisibol ang susunod na katawan. Bulong ng mga tinig mula sa ilalim. Sa iyong sakripisyo, gagaling ang sumpa, pansamantala. Ngunit sa bawat paggaling may kapalit. Pumikit ang doktor. Hinayaan ang sarili niyang hilahin pababa ng ugat. Niyakap siya ng lupa. Tinanggap siya ng malasugat.
Sa ibabaw, nagsimulang umusbong ang isang bagong halaman. Pula ang dahon, itim ang tangkay. At sa gitna ng bulaklak, naroon ang kanyang mata. Nakadilat, gumagalaw, at nagmamasid sa susunod na darating. Ang halaman ay patuloy na tumubo. Unti-unting umabot sa taas ng tao. Sa bawat pag-ihip ng hangin, ang mga dahon nito ay dumadaing. Hindi lang ingay ng hangin, kundi tinig ng doktor na isinakripisyo. Gamot tulong. Ako pa rin ito. Minsan, ang boses ay malambing. Minsan, ito'y puro sigaw ng sakit. At sa tuwing may makikinig, ang boses ay tatahimik. At ang halaman ay lalapit. Hindi na nagtanong ang mga tao sa baryo. Sila'y sanay na. Sila'y tagamasid ng paulit-ulit na pagsisimula. Alam nilang hindi matatapos ang siklo. Dahil ang sumpa ay piniling panatilihin. Sa bawat taon, may bagong doktor. At sa bawat doktor, may bagong halaman. Ang paligid ng klinika ay naging parang hardin ng mga alaala. Maraming pulang bulaklak. Maraming matang nakadilat. Maraming katawang nakabaon sa ilalim. Isang araw, dumating na naman ang opisyal na sasakyan. Isang nurse ang bumaba, bata, masigla. Bitbit ang pangarap at paniniwalang makakatulong siya sa baryo. Huminga siya ng malalim. Tumingin sa mga tao. At ngumiti. Walang sumagot. Tahimik silang nakatingin sa kanya. At sa bandang likod, ang matandang babae ay lumapit. Pasok ka na, Hija. Sabi niya. Matagal ka na naming hinihintay. Habang tinatahak ng nurse ang landas patungong klinika. Tumigil siya sa tapat ng pulang halaman. Tila may humaplo sa kanyang damdamin. Lumapit siya, yumuko. At halos bumulong sa bulaklak. Parang kilala kita. Sa loob ng klinika, isang presensya ang nagising. Isang katawan na muling kumikilos. Isang bagong anyo na naghihintay sa panibagong ugnayan. Isang katawan walang kaluluwa. Na gustong kumawala. At sa pagsara ng pintuan, muling bumalik ang bulong sa hangin. Walang nakakaligtas. Lahat ay nagiging bahagi ng ugat. Pagkapasok ng nurse sa klinika, agad siyang sinalubong ng lamig na hindi galing sa aircon. Ito'y lamig na tila galing sa ilalim ng lupa. Isang hanging may kasamang pighati at panaghoy. Tahimik ang loob. Masyadong malinis, parang hindi nagamit. Ngunit sa bawat hakbang niya sa kahoy na sahig, may tunog ng yapak na kasunod niya. Isa, dalawa, tatlo. Tumingin siya sa likod pero wala. Umabot siya sa front desk. Nandoon ang logbook. Binuksan niya ito. At ang unang pahina ay may dugong nakapahid. Tuyong-tuyo na pero malinaw ang sulat. Huwag kang titingin sa salamin. Napakurap siya. Pinilit ipagkibit balikat ang nakita. Naglakad papasok sa hallway. Kung saan may mga silid na nakapila sa magkabilang gilid. Sa gitna ng pasilyo, may isang salamin na nakakabit sa pader. Tila tinutokso siya nito. Tahimik, maliwanag, parang may sariling buhay. Pumikit siya pero hindi na iwasang tumingin. At nang tumingin siya, nakita niya ang sarili. Pero ang refleksyon ay maisuot na lumang uniforme. Mansado ng dugo at may mata na hindi kanya. Ang nurse sa salamin ay umiiyak. Pero ang katawan niya ay hindi. Bigla siyang napatras. At sa gilid ng kanyang mata, may batang dumaan. Hubad, maputla at may bulaklak sa dibdib. Sinundan niya ito. Hanggang sa makapasok siya sa isang silid. Sa gitna, may kama. At sa ibabaw nito, may katawan na nakabalot sa puting kumot. Pero gumagalaw. Hinawi niya ang tela. At bumungad ang mukha ng dating doktor. Yung nasa larawan. Yung nasa bulaklak. Yung nakita niya sa panaginip. Bumuka ang bibig ng katawan. Isang boses ang lumabas. Tanggapin mo ang papel mo bago kakainin ng uga. Napaatras ang nurse. Napasigaw. Pero walang tunog. Ang mga pader ng silid ay nagsimulang gumapang. Nagiging laman. At mula sa mga ugat sa kisame ay bumaba ang mga kamay. Hinila siya. Binalot ng madilim na liwanag. At huling nakita ng kanyang mata.
ay ang isang pulang bulaklak sa gilid ng bintana. Bumuka ito. At sa gitna, tumubo ang kanyang mata. Nakadilat. Nagmamasid. Naghihintay. Doktora na Destino de Filiblib de Ebario, Kwentong Aswang, Tid's Story. Panghuling kabanata. Lumipas ang mga buwan. Tahimik pa rin ang baryo ng Malasugat. Sa tuwing may magtatanong kung sino na ang bagong doktor, tatawa lang ang mga matatanda at ituturo ang klinika. Laging bukas, laging handang tumanggap. Walang opisyal na tala kung ilan na ang dumaan. Walang katawan na umalis. Ngunit taon-taon, dumadami ang mga pulang bulaklak sa paligid ng klinika. At sa bawat isa, isang pares ng matang nanonood, nakikinig at naghihintay ng sunod na bisita. Isang gabi ng bagyo. May batang lalaking na aksidente sa may ilog. Takot na takot ang ina. Bitbit ang anak, humahangos patungong klinika. Pagdating nila sa pintuan, kusang bumukas ito. Sa loob, naroon ang doktor. Isang babae, maputi ang uniforme. Maamong ngiti sa labi. Hindi niya tinanong ang pangalan. Hindi siya natakot sa dugo. Tahimik niyang tinahi ang sugat. Hinaplos ang noo ng bata. At sinabi, ligtas na siya. Nagpasalamat ang ina. At bago umalis, tinanong niya, Doktora, anong pangalan ninyo? Tumigil ang babae. Saglit na nag-isip. Pagkatapos, umiti siya. At ang sagot niya ay mahina ngunit malinaw. Wala nang pangalan ang kailangan dito. Ang mahalaga may nananatiling naglilingkod. Habang papalayo ang mag-ina, hindi nila napansin na ang doktor ay unti-unting naglalaho. Hindi bigla. Hindi marahas. Kundi parang usok na hinipan ng hangin. Hanggang ang klinika ay naiwang tahimik muli. Sa lilim ng buwan, bumalot ang katahimikan. At sa ilalim ng lupa, ang mga ugat ay muling kumilos. Hindi para manghila, kundi para sumuporta sa isa na namang alaala. Dahil sa malasugat, ang sumpa ay hindi hinahanap. Ito'y hinihintay. At ang kabutihan ay hindi laging pagliligtas. Minsan, ito'y sakripisyo na hindi na muling kikilalanin.